Hello guys! G Kumalangan TV here and you're watching #Usapan. Yo, so episode 2 guys, episode 2 na po tayo. Thank you for watching sa episode 1 natin na video and sana supportahan niyo ako dito sa panibagong segment ng aking channel para marami tayong pag-uusapan and para makita niyo rin ako, di ba? So you can check my videos to my channel. Nakikita niyo mga interviews ko with the celebrities and all that. Thank you very much for supporting it. And right now guys, nag-the next level na po tayo para at least makita niyo ako at makilala niyo rin ako and how will I engage to you guys through these videos and this is what we call the Usapan. Siyempre, so episode 1 napanood na po natin usapang Best Actress, di ba? And episode 2 we have Usapang Ratings. So, Pulang Araw of GMA Networks mega serye at pinaka-importanting serye ng GMA naipalabas na sa Netflix at continuous pa rin yan dahil meron silang advanced 2 episodes sa Netflix. Kaya sa mga may Netflix dyan, nod na dahil dire-diretso po yun at syempre high quality and all that, walang commercial. At number 1 pa rin po siya. So, congratulations sa bumubuo ng GMA Entertainment Group, Miss Suzette Toctolerot. Congratulations and also Netflix Philippines for partnering tama ba? Partnering GMA Network para at least mapanood in advance ng mga may Netflix account, subscription, di ba? And, syempre, usaping ratings tayo, guys. Ano nga ba ang naging resulta ng Pulang Araw versus FPJ's Batang Quiapo ni Coco Martin? At ito na nga, guys, di ba? Syempre, marami ang magtatanong kung ano nga ba naging rating sa Pulang Araw sa first week or first episode laban sa FPJ's Batang Quiapo. At ayun na nga guys, ito na at ipapakita ko sa ating screen kung ano nga ba ang rating ng Pulang Araw versus FPJ's Batang Quiapo. So guys, this is July 29, Monday. And the source natin, Nutam People Ratings, Nielsen Philippines based on preliminary and overnight data. So, Pulang Araw pilot episode got 12.8, mga kaibigan. Habang ang FPJ's Batang Quiapo number 1 pa rin po ito. Siyempre sa channels na A to Z, TV5, Kapamilya Channel, they got 16.8. So, top 1 ang FPJ's, top 24 oras, they got 15.0 and habang Pulang Araw, 12.8. So, difference of 4%. So, factor ito dahil sa mga nakapanood na sa Netflix, nakapanood na sa advanced episodes ng Pulang Araw sa Netflix. So, hindi rin natin parang medyo ganun na rin yung parang for me parang ganun na rin yung nabivisualize kong rating ng Pulang Araw. It's because marami na ngang mga Netflix subscribers dyan, mga Pinoy, diba? So, mahilig na talaga sa Netflix. And top 1 pa rin naman hanggang ngayon ang Pulang Araw sa TV shows ng Netflix Philippines. And also other countries nagpapalabas din po siya. So, syempre sad din kasi syempre ang business is business. Sa ratings po tayo nagkakaroon ng syempre 'di ba, kita para mapaganda pa. Because of the ratings, nung Monday, nagtuloy-tuloy siya hanggang succeeding days. Tuesday naman, 16.8 pa rin ang FPJ's. July 30 po ito, Pulang Araw, 11.1. Bumaba. Sa Wednesday naman, July 31, 17.3 ang FPJ's Batang Quiapo. Grabe, hindi matitinag, no? Pulang Araw, 11.1. So, difference of 6%. And for Thursday, 15.9 ng FPJ's, 10.9, bumababa ang Pulang Araw. So, medyo nakakasad. And on Friday, 15.7 ng FPJ's, and Pulang Araw, 10.3. So, ayun guys, ang first week ratings ng Batang Quiapo versus Pulang Araw. As a kapuso, as a lumaki po ko sa kapuso, siyempre nasasad tayo na out of the box yung mga pinapakita at ginagawang mga projects ng GMA, pero hindi ito masyadong tinatangkilik ng mga tao. It's because nawili na talaga yung mga tao sa maaksyong serye
na ginagawa ni Direk Coco Martin and also the whole cast, ensemble cast ng Batang Quiapo. At trending pa rin talaga ito sa ratings, sa TV, and also sa concurrent views nila sa YouTube. So, congratulations! Congratulations kay Direk Coco, ABS-CBN, job well done dahil masa yung serye niya, pinapanood ito at kahit wala silang prangkisa, napapanatili nilang number 1 pa rin sila sa ratings sa prime time, di ba? So, hands off, hands down din ako kay Direk Coco dahil napaka-creative din niya sa pagdidirect and also he's the lead actor of FPJ's Batang Quiapo, di ba? From FPJ's Ang Probinsyano, talagang na-crossover niya ang Batang Quiapo and tinangkilik pa rin talaga ito ng mga tao. Grabe din talaga, ang kulit talaga ng baby ko dito, si Chanel. Ayun, so for me, sana, pag lumaki na, ako rin medyo nabagalan kasi ako sa facing ng episode week. Para kasing ang bagal ng facing na Pulang Araw. I don't know if you could agree with me, no? Pero sana kapag lumaki na at yung mismong, kasi vaudeville yung issue ngayon, yung pinag-uusap, yung story, it's all about vaudeville, yung pagiging anak sa labas ni Adelina, at ayaw talaga ni Angelo De Leon kay young Adelina. Ayun. So marami pa talaga tayong mawi-witness dyan. And alam kong there's more to offer dahil alam natin na 11 to 12 years in the making talaga itong Pulang Araw. And ngayon nakapalabas na sa Free TV via GMA Prime tuwing 8 p.m. after 24 oras and also 2 episode advance po siya sa Netflix, Philippines, and also the other countries. So, supportahan natin ang pelikulang Pilipino and also mga serye na ginagawa talaga ng mga ng GMA and ABS-CBN dahil it's all about entertainment. It's all about giving entertainment to audience sa mga Pinoy, di ba? And second topic natin sa usaping ratings. Congratulations, movie queen, box office queen, at kapuso star na si Miss Bea Alonzo dahil na-regain niya ang pagiging kapuso at masasabi naman natin talaga na isa siya sa mga reyna ng GMA ngayon dahil sa kanyang very successful na Widow's War alongside with primetime goddess Carla Abellana, no? Talagang tinangkilik talaga ito, magsimula umpisa hanggang dulo. Ang tataas ng ratings, biruin nyo parang 12.3 yung peak rating ng Widow's War, but yung katapat niya hindi talaga siya nanalo. Yung Pamilya Sagrado ni Cholo Pascual, they got 7.1. Makikita natin sa ratings na ito. Yung August 2, 7.1, and then Widow's War, they got 9.7. Yung nakita ko lang dito last week talaga, nung naipalabas ang Pulang Araw, parang bumaba yung ratings din ng Widow's War. I don't know why. Kung mapapansin nito sa data, ay sa first week or second or 3 weeks run ng Widow's War, ang gaganda, 2 double digits lagi. Pero nung nagsimula ang Pulang Araw, 12.0 Widow's War, and then sa Tuesday, July 30, naging 9.2, bumaba. July 31, naging 9.6. Nag-stay siya sa 9%, no? August 1 naman, 9.4. And Friday, August 2, yun na nga, 9.7. So parang ang nangyayari dito, kumukonti na lang yung difference ng Pamilya Sagrado over Widow's War. But still, simula nung nag-air po sila hanggang ngayon, grabe din talaga yung highlights and yung story and sequence. And lahat talaga ng mga artista doon ang gagaling. Kudos to Carla Abellana, siyempre Miss Bea Alonzo, talaga namang ang galing. Talagang naipakita niya dito ang ibang side ni Bea sa mga previous yung ginawang mga serye at pelikula sa ABS-CBN. Talagang out of the box, very gray yung character. Di mo alam kung kontrabida ba siya dito o bida or nagpapanggap or I don't know, di ba?
I'm currently watching it at napakaganda pa rin talaga ng nangyayari. I don't want to spoil anything dahil namatay na si Basil. Ano nga ba yung nangyari? Ganito, ganyan. You should watch it on Free TV after Pulang Araw, 8:45 p.m. and also catch it YouTube if you want na walang putol-putol kaso may mga ads nga lang. Ayun, you can check it out dahil napakaganda rin ng mga views ng full episodes ng Widow's War, 700,000, 500, parang hindi bumababa sa 300 to 400 yung mga views nila sa kani-kanila ng mga episodes. So, Aurora, ang galing, Rebecca, Rita Daniela, talaga nag-trending din po siya. So, marami talaga tayong iba't ibang mga contents na pwedeng maipanood natin na suportahan natin, di ba? Pulang Araw, Widow's War, Asawa ng Asawa Ko on Kapamilya Channel naman. Pwede rin naman sa TV5 panoorin itong FPG's Batang Quiapo, High Street, and Pamilya Sagrado, di ba? So, yeah. So, there you have it, guys. Again, congratulations sa Pulang Araw for being top 1 sa Netflix. Congratulations naman sa FPD's Batang Quiapo na number 1 pa rin at natitinag sa YouTube and also sa ratings, number 1 pa rin. And Widow's War of Bea Alonzo, grabe din talaga. Reyna talaga ang atake niya dito at ibang klase. So, congratulations. There you have it, guys. So, on for our next episode 3 dito lamang sa Usapan. #Usapang. Ano ba yan? Dito lamang yan sa #Usapan. And on for our next vlog. Thank you very much.